Napahamak si Eugene sa pagtangkang iligtas ang isang bata. Ngunit hindi pa napapanaw ng kanyang pagpanaw. Kaya't binigyan siya ng pagkakataon na muling mabuhay. Kailangan niyang alagaan ang itlog ng espiritu ng halimaw. Sa pamamagitan nito, muling siyang makakabalik sa kanyang katawan upang makapiling muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pangako ni Alfred. Buhay nga ang itlog nito, Charlene! Pero hindi pa ayos ang lahat. Sa palagay mo kaya, Charlene, magsisimula na siyang lumaki dahil sa ginawa kong kabutihan? Ha? Ewan ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko gagawin ang mga sinabi sa akin. Ano kayang gagawin ko? Basta ang alam ko, ang pagsunod-sunod mo kay Jenny ay hindi makakatulong sa iyo. Tama na, Charlene! Hindi naman yan ang bala ko eh. Masama lang kasi ang kutob ko eh. Ikaw naman, kung magsalita ka para si Alfred, laging may duda. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang pera mo para hindi ka na masaktan. Kutunuran yung iba mong gamit, ibigay mo na, ha? Ano po kayo? Eh, umanda ka! Sige na, bigay mo lang gamit mo. Sandali lang! Si Alfred. Mga taga-kabilang eskwelahan kayo, hindi ba? Ano namang klaseng masamang hangin na nagdala sa inyo dito? Jenny, pwede ka nang umuwi. Pero teka, Sige na, kami na ang bahala dito. maraming salamat sa iyo. Ngayon, hindi ko mapapalampas mga ginawa niyo sa kaskwela ko. Sige, ako naman ngayon ang harapin niyo! Ayaw mo talaga! Tama na! Ang galing naman palang lumaban ni Alfred, ano? Sige, kaya mo yan. Pinatawag ko kayo dahil may masamang balita akong natanggap. Nakikipag-away daw kayo sa mga estudyante sa kabilang eskwelahan. Sobra na kayo! Alam nyo bang hindi tama ang ginawa niyong pakikipag-away? Nagsisermo na naman. Tinawalan naman nila yon para kay Jenny. Kung ano man ang dahilan mo, baliwala sa kanila yon. Mukhang hindi kayo nagsisisi. Hindi ko kayo matutulungan. Ikaw, Eric, pinayagan ka pala ni eskwelahang mag-part-time job, ah? Totoo ba to? Opo. Hindi na ngayon. Pero wala pong kinalaman ang away na yun sa trabaho niya. Parang awa niyo na, patawarin niyo po ako. Kailangan ng nanay ko ang tulong ko. At maliliit pa po ang mga kapatid ko. Kailangan kong trabaho niyo para mabuhay. Pakinggan mo ako mabuti. Lumaban na si Eric dahil nasuntok siya. Ako ang nagsimula ng lahat, kaya ako lang ang dapat managot. Sige. Patatawarin ko kayong lahat sa ginawa niyong gulo, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ang gusto ko, hindi kayo makikipag-away ng 1 linggo. 1 linggo? Mr. Lino, paano naman po kung kami ang hinamon nila? 2 oras na lang po. Sige na, sir. Alfred! 1 linggo kung ganun. Kaya mo ba yan, Alfred? Para naman sa'yo yan eh. Kung ganun, may usapan na tayo. Hindi magandang nangyayari, ah. Pinahamak ni Alfred ang sarili niya sa isang kasunduang sigurado kung hindi niya kayang tuparin. Katulad rin siya ni Eugene. Mahilig makipag-away sa pagkakataong ito. Mapapatalsik na natin siya sa eskwelahan ito. Wala na si Eugene, mawawala pa si Alfred. Gaganda na uli ang reputasyon ng eskwelahan natin, ano? Ganun pala ang plano nila. Sinasabi naman masama ang mga balak nila eh. Hindi pala sila mabuting guro. Ginagalit nila ako. Makikiusap ako. Sundin na natin ang kanilang kasunduan. May sakit ang nanay ko ngayon. Dahil dito, sa akin sila lahat umaasa ngayon. Nahihirapan rin pala siya sa buhay nila. Huwag ka mag-alala, Eric. Titigil muna ako sa bahay ng 1 linggo. Pangako sa iyan. Salamat, Alfred. O mabuti pa, umuwi na tayo na maaga ngayon para makaiwas tayo sa gulo. O paano mga barkada? Una na ako sa inyo ngayon. Paninindigan talaga ng Alfred yan. Kaya niyan talagang gawin yun? May malasakit pala si Alfred sa mga kaibigan niya. Sinasabi lang niya yun. Maghintay ka. Maya-maya lang sigurado makikipag-away na rin yan. Ha? Huh? Lagot ka ngayon pag nahuli kita. Si Sir. Talagang gusto niyang mapatalsik na si Alfred. Alfred, kanina pa kami. Makalis na nga.
Hindi ako tatakas. Papalag ako. Ang lakas mo ng loob mo. Nag-iisa ka na nga lang eh. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin kahapon. Ganun na. Sige, umpisa na natin. Naku, masama to. Oo. Ayos na! Ayos na! Ayoko na ng gulo. Kaya kung gusto niyong gumanti sa akin, ay umpisahan niyo na. Ha? Ano daw? Ah, buti naman. Sige, lumabang ka naman, Alfred, para patas tayo. Oo. Salamat, Alfred. Ba't di mo ituloy? Lumabang ka! Laban! Oo nga. Si Alfred. Pakiusap, ako na lang ang gantihan niyo. Huwag niyo nang idadamit ang mga kasama ko. Tumahimik ka, Alfred. Kaya pa ko inaasahan to. Kailangan mag-isip ako ng iba para... Alfred, anong nangyari sa'yo? Hinarang ako ng mga nakaaway natin kahapon. Pero hindi ako nakipag-away sa kanila. Alfred! May kasunduan tayo, di ba? Alfred, Huh? anong nangyari sa mukha mo? Gusto ko malaman nyo na hindi ako nakipag-away. Ganun ba? Kahapon nakakausap ko ang iba pang mga guro. Sabi nila masyado raw ako mabait sa inyo. Ano po? May dagdag pa akong kondisyon para sa inyo. Kailangan makapasa kayo sa physical science test na ibibigay ko 3 araw mula ngayon. Ha? Paano po kung hindi makapasa? Simple lang. Hindi ka natapayagan ng eskwelahang makapagtrabaho. Para yun lang, di mag-aral tayong mabuti. Kamuntik na yata akong makapasa nung huling exam. Muntik lang? Ako makapasa yata ako. Ikaw, Eric, ano? Bagsak ako. 39 lang ang nakuha ko nung huling exam. Ikaw, Alfred, ano nakuha mo? Pasado ka ba? Ha? Dito lang ako! Naku, ngayon ko lang nalaman na mas magaling pa pala ako kaysa kay Alfred. Bakit? Ano ba nakuha mong grado? 12 points! Don't worry, fellas. We got plenty of time. If I study all night, this may be a chance. Not a chance in hell.